today's cooking vlog, magluluto ako ng sinabawang tilapia. First time kong gumawa ng sinabawang tilapia na hindi ko pinirito. Fresh na fresh. So nagpakulo na ako ng tubig na may asin at paminta. Ilagay na natin ang sibuyas, luya at kamatis. Pakuluin lang natin ng husto yan bago natin lagay ang tilapia para hindi malangsa. So maglalagay ako ng magic sarap, kalahati lang. Ayan, minati ko lang kasi sobrang dami naman. Hintayin lang natin na kumulo ng husto yan and then ilagay natin ang tilapia sabay ang sili panigang. Kukuha tayo ng kalamansi. Pantanggal langsa. Ayan, kukuha tayo. Hiwain natin at ipigain. Diyan ako natutulog. Yan. Sofa bed. Pag nagpahinga ako, pag nag-power nap ako, diyan ako natutulog. Ayan na, kulong-kulo na ang sabaw na may sibuyas, luya at kamatis. So ngayon, ilalagay ko na ang piniga ko na kalamansi. Yan, pampatanggal ng lansa. So ngayon, dahil kumukulo na, ilalagay na natin ng 4 na peraso na tilapia. One, 2, 3, 4. Ayan. First time ko lang nagluto ng tilapia na hindi ko pinirito. Fresh na tilapia. Hindi ko alam kung anong lasa mamaya, kung masarap ba, malansa ba. Hindi ko alam. Bago kumulo ng gusto ang tilapia, ilagay na natin ang okra. 8 perasong okra, 10 piso. Ayan. Pagkulo naman ito guys, ilagay naman natin mamaya ang sili-sigang. Pakuluin lang muna natin. Takpan ko para mas mabilis kumulo. Ayan. Kung mapansin niyo guys, nasa taas yung pagbibideo ko kasi super kalan ang gamit ko. Ayan o, super kalan. So, nasa baba. Ayan. Hindi ko rin pwede dito ko ilagay sa part na to, itong lababo. Kasi pag nilagay ko dito, ang taas na. Ang hirap na magluto. Hindi ko na nakikita. Kaya sabi ko, dito ko na lang sa sahig ipwesto ang super kalan. Ayan. Sa harap ng washing machine. Ayan. Tapos, pinaandar ko yung 2 electric fan. Ayan. Tsaka ito. Para yung amoy hindi magtagal sa loob, labas agad ang amoy. Ayan, kumukulo na. Yan ang hinihintay ko para ilagay na natin ang sili panigang. Pakuluin ko muna ng gusto yan. Yung galit na galit na galit na galit sa kulo, saka ko ilagay ang dahon ng talbos at dahon ng alokbate. Ito naman. Ay, hindi alokbate. Dahon ng saluyot. Kasi walang alokbate si Manong yung binibila ko yun, daw ng saluyot. So, ayan. Ito, bugas na to. Ready na lang ito para ilagay sa ating pinakuluan sabaw na may isdang tilapia. Ayan. So, hintayin lang natin kumulo. Takpan natin para mas mabilis kumulo. Ayan ang hinihintay ko. Kulong-kulo na. Ayan. Gusto ko sobrang kulo pa. Yung galit na galit sa kulo. Teka, tikman muna natin kung okay na ba yung lasa. Para malaman ko kung magdagdag pa ako ng asin o hindi na. Sarap. Yung asim-asim ng ng alamansi, ang sarap. Tsaka yung asim ng kamatis, nag-combine. Ang sarap. Medyo matabang ng konti, magdagdag tayo ng asin. Magdagdag tayo ng asin, kalahating kutsarita lang to. Ay, 1 kutsarita lang kasi medyo matabang-tabang. Pero may alat naman na, may lasang alat. Pag inilagay kasi natin itong dahon ng talbos, ng kamote at saluyot, makukulangan na sa alat. Kaya nagdagay na ako ng alat. So ngayon guys, ayun, kulong-kulong na siya. Ayan o. Kita nyo? Sobrang kulo na. So, it's time na ilagay na natin ang talbos ng kamote at dahon ng saluyot.
Ayan, pak! Lagay. Isang kulo lang to, patayin ko na para di mo overcook ang dahon. Kasi mas masarap pag hot cook ang dahon. So ito na guys, ang sarap, ang bango. Kung nandito lang kayo guys, ang bango. Sobrang bango. Alam mo yung bango ng ano, bango ng rekado, ng kamatis, ng luya. Tapos yung asin, maamoy mo yung asin, ang sarap. Naglalaway na nga ako eh. Yan, hintay lang natin kumulo ng gusto. And then, patayin na natin. Goods na yan. Pakuluan lang natin ng isang kulo guys, kasi syempre, kung may bakterya man dyan na kumapit sa mga dahon-dahon, kasi di naman natin alam kung saan galing to na tanim. Diba? Yan, para mamatay yung bakterya naman. So, hintayin lang natin kumulo. Takpan natin, para mas mabilis ang kulo. Balikan natin guys, after 2 to 3 minutes. So, ayan na mga super mom, ang kulo na hinahanap ko. Ayan. Patay ng bakterya niyan. Posibleng buhay pa yung bakterya na yan. Sarap! Amoy pa lang ulam na. Takam na ako. Tingnan natin kung ano ang lasa mamaya ng tilapia na hindi natin pinirito. Diretso fresh. Ginawa natin sinabawan or tinola. Ayan. Patayin na natin ang kalan para di ma-overcook. Ayan. Huwag muna nating sarhan o takpan para hindi magstay ang init sa loob ng kasirola, para hindi ma-overcook ang ating gulay. So, see you later guys. Taste reveal tayo sa ating tinola, sinabawan, laswa na isdang tilapia na may gulay na okra, dahon ng talbos ng kamote, at dahon ng saluyot. See you later guys. Taste reveal tayo.